So ito na po guys. Ito na po yung extension cord natin na 10 meters. At kakabitan po natin siya ng outlet na 4 gang. 4 po yung saksakan. At saka yung plug niya po. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pakiclick na rin. At pakiclick na rin po yung notification. Hello guys, kumusta po kayo dyan? Ngayong araw po pala ay papakita ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng extension o mag-assemble. Ito po yung mga gamit ko guys na gagamitin sa pag-assemble. Kaya simulan na po natin to guys. Sana po itong video ito ay magbigay po ng kaalaman o dagdag kaalaman sa inyo po. Kaya guys, tara simulan na po natin to. Ito nga po pala yung extension cord na ginagamit namin. Ang brand po nito ay Boston. Gagawa po tayo ng extension wire na 10 meters yung haba, tapos 4 gang po. Ibig sabihin po ng 4 gang ay 4 po yung saksakan niya. Ito po guys, 10 meters na po ito. Kaya puputulin na po natin ito. Meron po kasing umorder o bumili po sa marketplace po natin guys. Tapos ko pong putulin, ganito lang po yan guys. Nirorolyo ko po. Madali naman po siyang i-roll kasi susundan mo lang po yung paikot niya. Tapos gagamitan po natin ng cable tie. Yan po siya guys. Kukuha po muna tayo ng ikakabit natin guys na outlet. Dahil kulay white po yung cord. Kulay white din po yung ikakabit natin. At ito naman po yung plug. So ito na po guys. Ito na po yung extension cord natin na 10 meters. At kakabitan po natin siya ng outlet na 4 gang. 4 po yung saksakan. At saka yung plug niya po. Una po guys, ito po yung unang ikakabit natin. Yung tinatawag po na terminal. Papakita ko sa inyo guys sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan ito yung ginagamit. Papakita ko po sa inyo guys. At ito po yung ginagamit namin guys, o ginagamit ko na crimper sa pagbalat ng wire. Ito po guys, may kanya-kanya po itong number. Depende rin po ito sa laki ng wire na gagamitin o pagkakabitan niya. Yan po. Kaya ito po ay number 16. Kaya number 16 din po ang gagamitin ko na pangbalat. Iipitin lang po siya, tapos hihilahin. Ganun din po sa kabila. Tsaka iikutin po natin siya guys. Tsaka po natin ipapasok ang itong terminal.
pinapasok na po natin siya. Ito po number 16 na pang-ipit. Ito po number 16. Yan po na po yung gagamitin natin para ma-crimp. At isa naman po. Dalawa po kailangan dito guys. Yung iba po kasi pagka nagbubuo ng wire na DIY lang po, pwedeng hindi na po nila nilalagyan itong terminal kasi babalatan lang po ito nila ng mahaba yung wire, tsaka iniikot lang o dito nila iniipit yung screw. Kaya mas maganda po may terminal kasi malinis po siyang tingnan, tsaka ano po, ito po talaga yung dapat ginagamit. Pagka ganito naman po guys, maiksi lang po yung hiwa nito kasi ito po yung pagkakabitan ko ng plug. Sa kabilang dulo naman po, medyo mahaba po yung hiwa niya kasi ito po yung pagkakabitan ng outlet. Ito po yung crimper guys, mahalaga po ito pagka sa mga ganitong mag-assemble ka sa mga pang-wirings po ito eh. Kakabitan po ulit natin. Ang pagkabalat ko pala guys, ano lang po, kung ano lang po yung haba ng terminal, ganun lang din po yung yan, para hindi po siya lumampas. Kasi dito po sa may butas, dito po yung screw para hindi po siya tumama sa screw. Tapos i-crimp po natin siya para yan po. Yan. Hindi po siya matanggal. Kaya ito guys, okay na po. Kakabitan naman po natin siya ng plug. Una pong ikakabit natin ang plug. Naka-Royo brand po tayo pagdating sa ating plug at outlet. At kung mapapansin nyo guys, ito po ay sadyang binili o in-order namin para po pang extension talaga. Pwede naman po yung mano-mano lang na screwdriver o Phillips screw. Kaso pag maramihan po yung gawa o yung order, medyo matagal po siyang gawin pag mano-mano. Hindi po gaya nito na ito po, pag pinress nyo po siya po yung press po siya pa right, siya po yung magtatanggal, patanggal po siya ng screw. Ito. Tapos tatanggalin natin ito. Maganda pong quality to guys, itong gamit ko na brand. Alam nyo naman po guys, tsaka magaan po siya. At ito po guys, pakita ko lang po sa inyo saglit. Pwede po siyang ituwid o gawing straight para pag hindi po kayo sanay sa ganun na hawak, pwede po yung pag ganito. Pero dito na po ako nasanay. Yan, maglalak po siya. Tanggalin po natin itong dalawang screw. At ito na po guys, kung ano po yung haba ng hiwa, siya lang din po ang sukat nito. Yan po, yan
para hindi po lumampas pagka mahaba po kasi yung pagkakahiwa ng wire, lalampas na po siya dito. Kaya kailangan po hindi po siya lumampas. Tsaka po natin siya, ito po yung purpose ng terminal guys. Siya po yung mag-iipit o maglalak. Sa screw. Diba guys, pag ganito po yung gamit mo, saglit lang po kasi ipipress mo lang yan, iikot na yan. Iba po sa screw na mano-mano ka pa po at mauubos po yung lakas mo. Mano-mano, ganyan no? Mano-mano. Mano-mano. Commercial daw guys. Sabay ilalak na po natin. Ibabalik po natin yung screw ng plug. Okay, so guys, ganyan na po siya kadali guys. Galing po no. Sunod naman po, kaya po inuuna ko yung plug ikabit kasi magaan lang po siya tsaka maliit. Pag inuna ko po kasi itong outlet, pag nakabit ko na po siya bago ang plug, mahihirapan po akong gumalaw o mabigat na po siyang kabitan. Kaya depende lang din po yan guys, diskarte nyo na lang po kung paano nyo po ano po yung uunahin nyo. At ito po may freebie po ang Royo brand ng screw. Kung sakaling magkakabit po kayo o mawalan, may reserve. Dalawa po lagi yan yung lock niya. Ito naman po, para hindi po tayo malito, ito po walang butas, dito naman po meron. Kung saan po yung may butas, doon po ilulusot yung wire. Yan po. Kaya dito po tayo magtatanggal ng screw. Yan. Baliktarin ko lang po. Natanggal ko na po yung dalawa. At ito naman po, yung hiwa niya. Yan, medyo mahaba po siya dahil dito lang din po siya. Sukat lang din po. Depende lang din po sa sukat ng kakabitan. Basta hindi po siya lumampas. Ilalak ko na po. Pag nailak ko na po siya, tsaka ko iin natin. O, medyo malambot lang naman po. Ito eh. Ganun po yung itsura nito. Pag kailangan yung hiwa po, hindi po siya lalampas dito sa outlet kasi pangit na po siya tingnan. Screw. Yan po guys, okay po. Balik na po natin yung takip at yung dalawang lock. Screw. Guys, kita nyo lang po, hindi ako napagod kakaikot kasi ito lang po sapat na. Tapos para po hindi masira o dahil babalutin ko pa po ito ng pouch, bubble wrap dahil ito pa i-order, dapat po safe po yung mga item na in-order sa atin para pagdating sa customer wala pong aberya o walang complaint na ano lang po, dapat smooth lang po yung process ng pagtitinda natin o sa kahit anong business naman po. Kahit sino naman pong may gusto na magka-aberya, di ba? Dapat po, ang gusto lang po natin maging okay yung transaction. Kaya, para aware po yung customer natin, guys, na 10 meters po yung in-order niya,
At hindi po siya mag-isip na kung 10 meters po ba, lalagyan po natin siya ng label o susulatan po natin. Ito po. 10 meter. 10 meters. Yan po guys, 10 meters po. Paano po guys? Sana po nagbigay po ito ng konting kaalaman o may na-share po ako sa inyo na bago nyo pong may na-share po ako kahit papano bago nyo pong natuklasan. So ito na po yung basic mga baga kahit sino lang po kaya po itong gawin basta may gamit lang po kayo na pang-assemble. Crimper, cutter, at kung wala pong ganito, mano-mano, Phillips screw po. Kaya guys, maraming salamat po sa panonood ng video ko. At sana po abangan nyo po yung mga iba ko pong video na i-upload sa aking YouTube channel. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pakiclick na rin pakiclick na rin po yung notification. At guys, pakiclick na rin po sana yung at guys, pakiclick na rin po sana ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Yung lang po at maraming salamat po sa inyo guys.